So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? At syempre, welcome back dito sa channel ko. So ayun, huwag niyong pansinin yung nasa ilong ko. So ayun, for today's video, pawis na pawis tayo kasi nag-water change tayo ng ating breeder pond ng Platinum King Balloon Molly. So ayun, ipapakita ko muna at pagkatapos ay update ko kayo kung anong gagawin ko. So punta tayo doon. Let's go. So ayun, nandito yung mga breeder ng aking balloon molly. So Platinum King Balloon Molly, layer tail, ribbon jeans. Ayan, so tingnan nyo. So di ko alam kung ribbon jeans to, pero sabi nila nung pinagkunan ko. So ayan, huli ako ng isa para makita nya yung pinaka baby dito. Ayan na. Ito yung pangatlo sa pinakamalaki kong breeder. Ayan. Ayan o. Yun. So, ang cute. Pero sa video na to, hindi to yung focus natin. So, yung pinaka-focus natin ay nandito. So, ayan. Nakikita nyo yung mga galon na yan. So, ayan. So, kaya pasensya na kayo, may mahiwagang manok dyan. So dito meron akong siyam na galon ng mineral water na kinuha ko yung ulo. So ito na yung nangyari. So mga scrap to mga pre, kinuha natin, binili natin sa murang halaga, katapos nilagyan ko lang ng epoxy. Ayun, sa sealant na ginamit ko dito, sa nagtatanong, ginagamit ko sa lahat ng mga ref tub ko ay yung brand ng Bustik, yung ang tawag doon, yung minimix na yellow tsaka puti, brown ata yun. So ito, nalimutan ko yung pangalan. So basta i-update ko na lang kayo. So ayan, so sealed na lahat nyan. So ito yung area na to. Ayan, so yung area na to ay linisin ko. At pagkatapos, gagamitin ko yung mga ref tub. Ito, sira na to mga pre. So, kailangan to lagyan ng trapal. So, sirang-sira na to. Kaya hindi na to magagamit. Pwera na lang pag binilhan mo ng trapal. Tsaka yung isa na nakatayo na yan. So, gagamitin natin yung stand. So, papahabain natin yung dalawa dito. At ilalagay ito sa taas. So, magsisimula tayong mag-breed ng ibang strain ng gapi natin gamit yung galon. So maraming nag-PM sa atin na swerte daw kasi marami tayong ref tub, kaya mabilis tayo kapag paparami. So ngayon, papatunayan ko sa inyo na kaya natin magparami gamit lang yung mga galon na to. So hindi nga lang 100% mag-successful tayo, pero sana pala rin. At syempre, simulan na natin yung paglilinis dito. So siguro i-update ko na lang kayo pag nandito na yung mga ref tub, nalinis ko na, para mabilis tayo. So let's go. So ayan mga pre, ayan na, nalagay ko na yung dalawang ref tub natin. So linisin ko na lang yung taas. At pagkatapos ito, tingnan natin kung magkakasya yung siyam na piraso dyan. Sana hopefully makakita tayo nito ulit at makapagdagdag tayo. So ginawa kong dalawahan dyan na tagilid, kasi yung dito na area posible pa na mapaglagyan. Tsaka yung loob, pwede pa rin paglagyan. So, yung labas nito ay dalawang layer ng mga galon, intended for our guppy breeding. At syempre, pwede pa tayo makapaglagay dito ng maliit na ref tub. So, tingnan natin kung ano yung posible. So, ayan, linisin ko na at lalagay ko para makita natin yung resulta. So, let's go. So, ayan mga pre, medyo good news kasi medyo malalim ito. Tsaka, dahil malalim siya, lumapad yung dito kapag tinagilid natin. So ayun, halos kasyang-kasya yung 10 dito. So okay lang yan kahit may space dyan. Nakakatulong kasi pag umupo dito yung galon, so talagang 10 piraso yung pwedeng mailagay. So possible makapaglagay pa tayo dito ng 8 pa. So ayan, yan lang muna kasi yan lang yung nakita natin sa scrap. So ayan, baka may magbash na naman na marami tayong pera. So hindi po to ininvestahan ng malaking pera. So scrap value yung mga to. May mga sira yan, inayos lang natin. Ayan, tingnan niya. So ayan, maglalagay na tayo ng tubig para
After mga 1 week ay pwede nang paglagyan ng mga bagong fry natin. So let's go. So yan, nalagyan ko na ng tubig mga pre. Ayan na, kompleto na yan. So yung gagawin natin, maglalagay tayo ng overflow hole dito. So 2 piraso bawat isa yung gagawin natin, para kapag umulan ng malakas ay hindi lalabas yung mga isda at hindi mag-overflow yung ating mga galoons. So yan, let's go. So ayan mga pre, meron na tayong mga overflow holes. Ayan. So kompleto na yan, nag-overflow na sila. So hayaan muna natin to ng mga 1 linggo bago natin lagyan ng guppies. So ayan, maraming salamat sa pagsama hanggang sa huli ng video natin. At syempre sa mga kaibigan natin na nakaka-subscribe pa lang, maraming salamat. At kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, click naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ang ginagawa ko. So ayan, see you on part 2. God bless us all and bye bye.